Magandang Afternoon hapon. po. Mm. Oho. Oo, Sir Carlos Simaan Makapagalto at Willie Delgado Jr. ng anong take mo sa DZMM? Ano po ang latest natin? Thank you, Miss Mano and Sir Willie, no, for this, no. So as of yung latest po natin, no, yung meron po tayong na-confirm po na dalawang casualties, no, or patay, no. Ito po din yung aming report, no, to the NDRMC, no. So ito po yung validated po natin so far, no, which is yung dalawang casualties natin is from the city of Mati in Davao Oriental po. So sa ngayon po, no, as to the other ongoing pa rin po yung ating assessment or ground assessment as to the extent of damages in the region, no. So ina-expect po namin na siguro by later, no, or tonight meron na po tayong maibibigay na initial update, no, or figure as to the effects of the magnitude 7.4 earthquake in the offshore Davao Oriental. Sir Carlo, sa mga sugatan naman, dumagsaba yung mga pasyente natin sa mga ospital. Yung mga dati nang nakalagay sa na mga pasyente sa mga ospital, nag-evacuate din. Makikita mo rin sa labas ng mga ospital, no, para masiguro nga yung kaligtasan nila. Kumusta na po yung mga pasyente natin? So tama, ma'am, no, yung mga sa ngayon wala pa tayong definite figure as to the yung pag-increase ng injured individuals, no, as a result, no, of sustained injuries, no, dulot ng ating lindol. However, it is sad to note, no, yung sa dalawang patay, no, one of which was admitted, no, sa isang government or government hospital po. So, yung nangyari po kasi sa kanya, no, yung pasyente is naka-oxygen po, and while evacuating, no, palabas ng hospital building ay naano po siya, no, nabunot or natanggal yung kanyang oxygen support, no. So that's why it caused, no, the eventual death of the patient. Oh. So oxygen lang yung parang lifeline itong pasyente. Yes po. Tsaka siguro din po, no, aggravated na rin po ito ng yung panic na dala, no, ng malakas na lindol. Paano po yung isa? Yung isa naman? Yung isa po naman ay nadaganan po siya, no, ng debris ng bahay. Pero may napaulat ba tayo mga nadaganan pa rin na dito sa Lindol, Sir Carlo? Na hindi pa nakikita sa ano ngayon. po ulitin, ma'am? Yung mga Sorry. posibleng nadaganan kung may mga gumuhong istruktura na hindi pa nakukuha. May mga report ba tayong ganon? Tulad ng mga minero. Oo, may ganong report na mga nadaganan pa rin daw sa gumuho. Meron tayong minomonitor ngayon, ma'am, no, na earthquake-induced landslide, no, dyan po sa may Sitio Gumanay, sa may Barangay Kingking, Pantukan, no, Davao de Oro, so which is actually one of those mining communities in the province. Sa ngayon po, no, ongoing pa po yung search and rescue operations on the ground. So wala pa po tayong figure or wala pa po tayong update on the ground, no, since medyo remote din ito na sitio, and wala pong wala pa po tayong telecommunication line doon sa taas. So hihintayin pa po natin yung feedback from the MDRMO of Pantukan. However, ang latest information nila is nagpadala na po sila ng tao doon sa ibabaw or doon sa area to conduct, no, search and rescue operations. Sa mga istruktura, Sir Carlo, may mga buildings ba o mga tulay na nagkaroon ng pinsala? Kung hindi man, baka bumagsak po, Sir Carlo. Sa ngayon po, no, ongoing pa po yung assessment, no. So wala pa po tayong mas malawak na picture as to the extent of damages in terms of infrastructure. However, may mga reported lang po tayo ng mga bumigay ng mga bahay, no, within the region, no. So kalat-kalat po ito. Actually, meron din po one from Davao City, meron din po, no, sa may Davao Oriental, no, may mga reported din po. So but again, ongoing po yung field validation ng ating mga kasamahang DRR workers po. Sir Carlo, nabanggit niyo lang Davao Oriental. Well, confirm na dito sa script namin kanina dito sa newscast, yung isang nabagsakan ng pader, no? Siguro yung binabanggit ninyo. Tapos yung dalawa apparently inatake sa puso. Kabilang ba rito yung bukod dito sa binabanggit nyo kaninang pasyente ng ospital?
same person po yun, no? So parang resulting na din po yung Okay. heart attack, no? But yun nga, since we associate it, no, since yung immediate trigger po, we immediate trigger po yung incident, no, yung pagyanig. Oh, pero nabanggit nyo, isa lang di ba, yung sa ospital. Yes po. Nakalagay Tsaka po, yung isa po, yung pangalawa, yung nilaganan po sa kanyang bahay. Oo. Dito kasi sa storya, dalawa yung inatake sa puso, no? Isa yung nabagsakan ng pader. So parang lumalabas tatlo po. We'll have to verify on that, sir, Aha. no, since yung nakarating pa sa atin na report is dalawa pa lang po at the moment. Okay. Maliban po dun sa reported na nadaganan na namatay, meron pa bang nakarating sa inyo na impormasyon or bine-verify pa kayong information na meron pang sa ibang mga lugar na nadaganan din pero as considered lang po sila as mga sugatan pero nire-recover pa? May ganun As ba? of now po, no, still under verification Oo. po. Lahat, may mga nakikita po tayong mga social media reports, no. Oo. We're just waiting for the official report, no, para maisama din po natin sa ating tala. Kanina ay Sir Carlo, kanina umaga, hindi ko lang alam kung natuloy ito, Kuyang Willie, kasi lilipad sana, hindi ko alam kung NDRRMC o ang OCD para magsagawa ng aerial survey, para makita nga yung damage assessment. So natuloy ba ito, Sir Carlo, at may paunang report na? Yes, ma'am, no. So actually, si Regional Director Ednar Dayanghira, who is also the chairperson of the RDRMC, no, is already in Manay, Davao Oriental, no, to conduct, no, yung ating aerial assessment, no, and bumababa din siya, no, sa ilang areas, no. So kasama niya po actually si Governor Nelson Dayanghirang of the province of Davao Oriental, no, to check, no, sa aerial view kung ano yung extent of damages, no, within the province of Davao Oriental and even, no, sa katabing probinsya po ng Davao de Oro. Doon po sa mga damages, ano po ang karamihan sa naapektuhan po nitong lindol, Sir Carlo? So far, sir, no, yung mga nakikita natin is more on the houses po, no, yung mga houses na malapit sa yung mga light, medyo yung hindi standard, yung pagkagawa po ng mga materials, no. So yun kasi yung usually na unang bumibigay, no. And meron din yung iba, sir, na for example, itong sa may pantukan, no, may mga paunang imahe po tayong nakita, but we're still verifying yung mga nadaganan po ng lupa. Ngayon ba'y nakakaramdam kayo ng aftershock? Kayo Aftershocks. po ba ay nasaan ngayon, Sir Ngayon, Carlo? ma'am, based po kami, ngayon nandito po kami sa ating Emergency Operations Center, the regional EOC po sa Davao City. Nakaranas ba kayo ngayon na aftershocks? Kasi yan yung kasunod Oo. niyan. So far, ma'am, dito sa Davao City, no, wala pa po kaming naramdamang malakas na aftershock. Pero meron mga aftershocks po na reported si FIVOX, no, as per the press con kanina ni Director Bacolcol, no, 213 na po yung aftershocks recorded ng FIVOX, no, after that 9:43 a.m. na earthquake po. Ano pong kailangan sa ngayon, Sir Carlo, ng mga kababayan natin dyan? Naka-ready ba yung mga evacuation center? Siyempre, mga medical personnel natin. At siyempre, pagkain at tubig. Sa ngayon po, no, napupunan naman po, no, based sa initial information, napupunan naman po ng ating mga local government units yung mga initial needs ng ating mga kababayan dito sa Davao region. However, no, should there be a need, no, na magpadala ng additional relief to our affected, no, individuals and families, no, nakataas na po yung red alert namin dito sa regional level para mas madali po mag-mobilize ng mga tao at resources in assistance po sa ating mga kababayan dyan dito po sa Region 11. When it comes to mobilization, wala naman kayo reported dyan na na-isolate na lugar dahil sa na landslide, di madaanin yung mga karsada? So far, sir, ito lang sa Pantukan, sir, no, kasi yun nga mataas po siya na area, no, and it's kumbaga
hindi po yung maganda yung road networks leading toward it, no. So medyo matarik, no. But so far po, no, other areas naman po generally accessible naman po. May mga landslide incidents lang na reported, no, but ongoing din po yung clearing operations. Last na lang po, pinauwi ba yung ating mga empleyado dyan? No, ng gobyerno, pati ng mga pribadong sektor dyan, estudyante, or tuloy pa rin naman yung trabaho at yung komersyo dyan sa maraming lugar sa Davao Region? For the whole Davao region po, no, our LGUs were very proactive naman, no, in calling off classes and work, no, in all levels, and for the work po in all government offices naman po. So that's all for the 5 provinces, no, Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur, no, and Davao Occidental, and including po Davao City, no, nag-call off po sila kagad ng klase, no. And yung iba po, no, ongoing, nag-extend pa po sila, no, even for their Saturday classes, kasi nga ongoing pa din po yung damage assessment for those na schools na nag-extend ng class suspension naman. Alright, maraming salamat Sir Carlo Puerto, Information Officer ng Office of Civil Defense.